Alas 9 na! Nandito na! The Philippines' most popular DJs. 2009 Gawad Tanglaw Awardee, 2010 Gandingan UPLB Awardee, Guillermo Mendoza Awardee, 2012 and 2013 Yahoo OMG Awardee. 2000, ang dami-dami naman! Yaman na! Maiksi pasensya! Tayo na lang, Chris! Sige! 1, 2, 3! Hey! Tambala na! Tambala na! Good morning, Nicole Yala! Good morning, Chris Chuper! And muli, good morning po Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Mainit ang ulo ko ngayon, partner. Wow! First time. Iinit talaga ang ulo ko. Oh my gosh! First ulo. First time na kamali pa. Ang pagkakaalam ko, dalawa lang yung ulo mo. Hindi ko pa nakikita yung pangatlo. Nakita na pala yung pangalawa. Ganun talaga mag-mute at dumarami ang ulo. Ulo. Sa bagay, minsan si Christopher nagiging sugpo. Asa si Christopher? Ay, ayun. Nasa sinigang. Ano ba? Bakit? Basta mainit ang ulo ko. Ano ba yan? Makapag-init ng ulo tapos hindi naman sasabihin yung dahilan. Kasi kanina off-air mga kaibigan, may binanggit sa akin si Nicole Yala. Ano na naman ginawa ko? Ano yung komento ng isa nating tambalanisa? Ano sabi niya? Sabi niya, ako naman partner, nagbasa lang ako ng comment. Bakit kailangan yung init ng ulo mo, sa akin mo ibuhos? Sabihin mo sa kanila, bakit nag-init ang ulo ko? Basahin mo kung ano yung sinabi ng tambalanista natin. May tambalanista na nagtanong. Kasi yung tita ng tambalanista namin ni Chris Chuper, nakarating po dun sa anniversary ng tambalan. Tapos tinanong niya, tita, pangit po ba si Chris Chuper? Yung pa lang huwag mo munang ituloy, partner. Huwag mo munang ituloy. Yung pa lang nag-init ang ulo ko First time hindi ako nagagalit, partner. Doon lang. Tapos, ito na itutuloy ko na, partner. Para na makakita ko ng ibang emosyon sa'yo, hindi lang deadma. Tapos nakalagay doon, tita, pangit po ba si Chris Chuper? Tapos sagot yung tita, hindi naman kapangitan. Alam mo yung simple lang yung sagot. Pero tuloy parehong ulo ko, partner. Kanina, isang ulo lang dalawa na Huwag na nating hintayin pumatlo pa. Nakakaloka. Ano ba yan? Hindi, pero itong titang to, taga saan ba yan? Kaya nga. Abangan mo nga. Mabantayan na nga, ipapabugbog namin kay Bruno. Ay, social magbubugbog si tita. Mayaman kami, si Bruno Mars. Nakakaloka. Hayaan mo na. Ito nga yung lagi ko sinasabi sa partner, di ba? Mas maganda na yung impression nila sa atin is parang hindi kagwapuan at hindi kagandahan. Para kapag nakita nila tayo, sasabihin nila, oh, maganda naman pala pogi naman pala. Mas maganda yung ganun kesa sabihin natin, ang sexy ko, ang gwapo mo. Tapos pag nakita tayo, babatuhin tayo ng yelo. Gusto mo yon? Sa bagay, may point ka dun. Medyo kumakalman ako ng konti. Kalma ka lang. Pampalubag ng loob yung sinabi mo. Tama partner, yan. ayokong mabato ng yelo. Diba? Gusto mo basagin yung yelo? Saka mo babasag? Babasagin yung yelo sa mukha natin. Tama. Diba? O kaya mas maganda na yung ganun. Pero alam niyo po mga kabisyo, nung mga bago-bago po kami ni Chris Chuper dito sa Love Radio, ang instruction po talaga ng bossing namin, especially during that time, partner na, diba? Wala pa naman social media Correct. In fact, yung una kong jowa na nandito ako sa Love Radio, ang mga pictures namin naka-print. Diba? Lahat nasa negative. Correct. Recopy. Tama. Ganon, so ibig sabihin, hindi pa tayo high-tech noon, wala pang ang Friendster. O diba? So ibig sabihin, yung imagination ng tao tungkol sa DJ, malawak. Correct, hindi pa ganun ka-accessible ang itsura ng isang DJ. Diba? Not unless kukunin siya para mag-guest sa isang TV show, ganon. O kaya TV game show, ganon. So, noong mga time na yun, ang instruction talaga ng bossing namin, specific instruction was, itaas ninyo ang inyong mga tingin sa sarili. Yan. Kapag umadlib kayo, ang sasabihin niyo dapat, ang ganda-ganda ko, ang sexy-sexy ko. Si Christopher, lasing nung meeting. So, nung umadlib yun, sabi niya, ang ganda niya, ang sexy niya rin. Lasing kasi. Nalito ako. Nagkamali ako. Some sort of na-confused. Nakakaloka. Kasi nga, nung time na yung partner, wala pang
social media hindi, wala pa social media talaga. Hindi ganun kakalat ang mga pagmumukha ng mga DJs. Mag-effort kang pumunta sa booth to find out what the DJ looks like, di ba? Buti nilang party hindi na natin ginagawa masyado ngayon. Kasi babatuhin talaga. Tama, ng yelo, promise. Gagawin tayong ipis, sinalasin tayo. Ano mga pinagsasabi nyo dalawa? Mga sinungaling kayo. Tama, may salamin ba sa bahay nyo? Baka ganunin tayo, di ba? Well, the people have loved us now. Not only because, di ba, sa itsura natin, but more so because of our personality. Of being natural, syempre. Corrected by ng bongga-bongga. So, ano ba po ang... magpapasalamat na ako dun, magpasalamat ka na lang. Ito, nag-effort na makapunta sa anibersaryo natin. Sabihin, mahal ka nun. Kahit ang description niya sa'yo, hindi naman masyadong kapangitan. Nakakaloka. Sa bagay, at least hindi naman sinabing sobrang pangit. Sinabi niya lang, hindi naman masyado kapangitan. Diba? Nakakalma na ako ng konti. Mas masakit, partner, yung sabihin niya, pangit talaga, di ba? Yung mga ganun. Yung parang sagad na sagad. Oo, yung masakla. Kapag sinabihan ka ng ganun, tingnan mo rin yung itsura. Ba't maganda ka? Makapag-comment ka, perfecto ka ba? Kaya nga di ba? Nakakaloka. Hindi, feeling ko influensya mo talaga yan, partner. Hindi ko influence yun. Masamang influensya ka. Hindi. Tingnan mo, tinuturuan mo ng mga ganyang klase ng aral ang mga tambalanisa natin. Hindi kaya. Mababait naman sila. Natututo lang sila maging bully dahil sa'yo. Tandaan mo ang reason behind. Para pag nakita ka nila sa personal, sasabihin nila, gwapo ka naman pala Sinungaling naman po tulad si Nicole edi ako yung sinungaling. Ako yung masama. Kaya lang sa mga 10 nagsasabi, dalawa lang din. Dalawa lang nagsasabi, hindi ka naman pala pangit. Yung 8 nagsabi, ang pangit mo nga. Hindi. Yung 8 nagsabi, hindi naman masyadong kapangitan. Grabe ka, wala naman nagsabing pangit ka. Di ba? Di kung tsaka ka partner, di sana wala mga babaeng nagkakandara pa na maging jowa ka. Yes naman, ikaw na. Hindi ka makakinisan yan. Kaya alam mo si Lord, partner, ano siya, talagang he is a just God. Tsaka siya, matalino talaga. Kasi inayon niya yung itsura sa mga tao Tumbukin mo na, huwag ka lang paligoy-ligoy pa. Ang dami mo sinasabi Ano yun? Teka lang, let me explain. Ginamit mo pa si God. Masyado ka namang sobra let me explain, Chris. Masyado ka namang defensive agad-agad. Sinasabi ko, ginamit ko si Lord para wala kang kontra. para hindi na sumama yung loob ko, ganon. Ayun tuloy, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ang dami mo kasing comment Hindi, kumbaga, just God. Oo, he is a just God. Kumbaga, alimbawa partner, meron akong kaibigan na hindi talaga siya maganda. Humanap ka pa, ng dami ka pa ng kaibigan mo. Ayusin mo. Nananahimik ang kaibigan mo, ginamit mo ba siya? Teka lang, I have a point. Wait. Okay, yung kaibigan mo hindi masyado maganda. Yung mga kaibigan mo Okay pa, hindi naman kasi talaga kami close. Hindi kami close. Actually, hindi siya friend. Acquaintance. Okay. Hindi, basta, meron akong friend. Hindi siya talaga maganda. So, tulog pa naman siya ngayon party kasi lagi lasing yun sa gabi. So, hindi naman tumalamag. Kasi laging puyat. Kaya ganun yung tsura. Alam mo, ikaw, hindi mo ka friend. At least ako, friend ako. Pwede ako mag-comment. Ikaw hindi ka friend. Makapag-comment ka, wagas. Umayos ka. Hindi totoo naman yun. Katotohanan na sinasabi ko, partner. Try natin magpuyat ng isang buwan. Diba? Totoo naman. Ang itsura natin magiging katulad ng friend ko. Ano ba yan? Friend, huwag ka munang gumising ha. Tulog ka lang. So, pero ito siya yung nagsabi sa akin ito. Ang friend ko, partner, hindi talaga siya maganda. Tapos, hindi na nga siya masyado maganda, mataba pa siya. Alam ba niya yun? Aware ba siya? Actually, she knows it. Alam niya naman Kasi pinapamukha nyo. Ang sakit, no? Alam na nga, pinangangalandakan pa. Ano kang klaseng kaibigan? Binabanggit pa. Pagkita nyo na, huwag yung nasasabihin. Dali lang. I have a point. And in fact, partner, itong point ko galing sa kanya. Siya na mismo nagsabi. Hindi naman sa akin ang galing. Okay. Sabi niya, alam niya sa sarili niya hindi siya maganda, tapos mataba pa siya, partner. Tapos, alam mo yung legs niya, sobrang... Huwag nagdagan, tama na yung pangit. Hindi, kasi may point ako. Madami kang comment masyado. Tumigil ka nga. Sige, tatahimik mo na. Alam mo yung tipong dinescribe pa talaga, yung hita niya sa sobrang dikit, hindi mahulog, hindi makasingit ang karayong, ganon. Tapos pag naghiwalay, talagang may sugat, hadhad. Kis-kisang kasi. Anyways, talagang magaling ang Diyos. Kasi yun nga, kasi yung kaibigan kong yun, kahit ganun siya,
physically partner. For some reason, ano siya malandi talaga siya, partner. Kumbaga parang basta malandi, willing kumabet kung kinakailangan, yung mga ganon. So sabi niya nga sa akin minsan, sabi niya, alam mo friend, buti na lang ganito yung itsura ko. Kasi isipin mo na lang kung maganda ko, tapos ganitong malandi ako, ano na lang mangyayari sa buhay ko. Siya mismo nagsabi, malandi siya? Di ba pwede ma-PR lang muna o friendly? Malandi talaga siya, partner. As in, nilalagdalag na talaga yung panty niya anywhere. Kahit wala namang humihingi. Pag nakakita ng gwapo, laglag panty. Siniitsa niya. Hindi, alam niya talaga sa sarili niya na ganun siya. Na parang, siya, mainit yung ganun siya. So, syempre, kung halimbawa maganda ka at mas maraming na-attract sa'yo, tas ganun ka, for sure, pokpok ka ngayon. Diba? O di naman kaya, anim ang anak mo, pare-pareho puro panganay. Diba? Magaling ang Diyos eh. Ginawa niya na meron ngang pokpokin, meron ngang malandi, hindi naman masyado maganda. Diba? Pero at least, maayos pa rin yung buhay. Yung sinasabi ko. Life is fair, no? Life is fair. God is a just God. O, diba? Sorry tungkol sa akin, nakaugnayan nun. Ito na nga, partner. O, diba? So, hindi ako kagwapuhan. At tapos? Hindi ko sinabi yun. Ganun eh. Hindi maganda yung kaibigan mo. So, kaibigan ko yun. Ibang kwento na. Ibang kwento na. Wala namang connection sa'yo Hindi, inisip ko ganito, partner. Isipin mo na lang, sikat na sikat ka, Chris Chopper ka. Tapos, halimbawa, eto hindi naman tungkol sa itsura, partner. What if hindi ka ganyan? Halimbawa, di ba, si Chris Chopper sa pagkakilala po natin is dead mang tao. What if hindi ka ganyan, partner? Ang personalidad mo tulad ni Nicole na masyadong all out, yes sa lahat, ganon. Yes sa lahat, partner. Hindi, yes sa lahat. Kumbaga, parang papaya, ganyan yung mga ganon. Di sana, partner, ang dami mong binuntis. Tapos lahat sila hindi mo pinanagutan kasi wala kang commitment. Di makasalanan akong tao ngayon, no? Diba? So, ang ginawa ni Lord, maganda pagpapaliwanag mo doon. Kailangan lagi may connection sa itsura. Masyado kang defensive friend. Huwag ganon. Kasi nga, inaayon niya yung mga bagay-bagay, di ba? Galing naman. Naisip ko yon. Pang matalinong explanation, partner. Talaga. Feeling, matalino. Kakaluka. Sanay na sanay kasi mga tambalanista natin, aral na aral kung paano tayo nag-deliver ng mga salita natin dito. Kahit sila, pag nakausap natin, ganun-ganon. Oo nga, no? Diba? Pansin mo, kapag merong tambalanista na kausap tayo, pag nag-joke sila, it's a tambalan kind of joke. Or kung paano sila mag-isip, ganun din eh. Ganun na sila mag-isip. Gugulungin kita sa uli, pipit-pitin kita sa kwaderno. Hindi ko alam kung mabuti tayong influence, diba? Hindi, pero alam mo, partner, hindi, I think, good talaga yung influence natin. Kasi, meron tayong mga followers na matatanda na sa atin. Correct. At saka yung mga salitang ginagamit natin, yung mga ipipit-piting kita, gagawin kitang frame, diba? Lalagay kita sa dingding, itutuhog kita sa barbecue stick, pagkakasyahin kita sa loob ng garapon, diba? Siyempre, joke lang yun. At tuhanin mo, effort, nag-aaway ka, halika dito ka sa loob ng garapon. Diba? Wala nakakatuwa na lang. Nakakatuwa na ginagamit nila yung mga salitang ginagamit natin sa radyo. Correct. Kapag nakakausap natin sila, salita namin ng tambalan. Aral, diba? Ganon. Yeah, thankful po kami talaga ng bonggang-bonggang-bongga. Alam mo, partner, dami-daming humingi sa atin ng advice. Hindi ko naman alam kung bakit ang dami-dami nilang humingi sa atin ng advice. Mga wala naman tayong kwenta mag-advise. Bakit ba kayo nagtitiwala sa amin ng ganyan? Oo nga, bakit ba kayo nagtitiwala na matutulungan namin kayo ng bonggang-bongga? Feeling niyo ba may kapupulutang aral sa mga sinasabi namin? Tama, feeling nyo lang yan. May tama kayo. Well, thank you sa mga nagtitiwala. Corrected by. Anong kwento galing sa ating mahiwagang Burnay, partner? Hindi naman kwento, hindi na advice. Hingi lang pala ng advice. Oo. Ala, partner, hindi ko siya mabuksan. May problema na naman to. Itong kabisyo natin. Oo. Pero wag na lang natin itong buksan. Meron tayong isang tambalanista na ang problema niya, ay nako, nakita niya yung ex niya. Tapos yung ex niya, nakakaloka. Yung ex niya partner, inaaya siyang lumabas. Sabi niya, alam mo Nicole and Chris, sa totoo lang, I'm trying to forget him. Bakit all of a sudden, magpaparamdam siya, tapos inaaya akong lumabas? Ano po ba ang dapat kong gawin? Masyado ka namang assuming. Pwede naman nagkasalubong lang kayo. Correct, hindi siya kainaya ka sa labas. Ibig sabihin, bali ka na agad, mahal ka na agad. Malay mo, ikaw yung huling tao na naisip niya na pwede siyang samahan na mag-apply ng NBI clearance. Pwede mo kagad romantic date. Hindi ba pwede mag-pipila na mahaba para sa NBI clearance muna? Kailangan niya kasi ng connection para mapabilis sa paggawa niya ng
NBI. Tama, Ikaw masyado kang asyumere. Problema na sa'yo, masyado ka nag-a-assume. Tutusin wala naman Pero paano nga kung gano'n? Anong iisipin mo? Ako, partner, siyempre, sa katotohanan naman. Mag-jump ka rin sa ganong klase na idea. Mag-jump ka rin di ba? Alam mo, ikaw ex mo, partner. Diba? I mean, I'm sure she has a lot of friends or ang dami naman niya pwedeng tanungin na samahan siya. Bakit ikaw pa ang pinili? At pagka ganun ako, partner, gwapong-gwapo ko sa sarili ko. Sabi ko na nga ba, maghahabol ka rin sa akin. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako makalimutan. Pero, sa isip mo lang ako ang tip ko dyan sa tambalanista natin, dapat sa isip mo lang yan. Correct. Huwag mo ipapahalata masyado. Huwag mo ipahalata na parang feel mo at damam-dama mo na hinahabol ka. Huwag ka munang magsalita hanggat hindi siya nagsasalita. Correct. Wag kang aamin na hanggat wala siyang inaamin din na alam mo, may feelings pa ako para sa iyo Wag sa'yo una manggaling. Kasi for all you know, di ba, baka nga naman, wala lang, naisip lang niya ikaw. Total naman, meron kayong pinagsamaan. Or yung pupuntahan ninyo, ikaw talaga may kaklose dun sa pupuntahan. Diba? So, may iba siyang agenda, kumbaga. Baka wala naman talaga masyadong meaning. So, ang suggestion ko sa'yo, kung sa tingin mo naman, it will make you happy. Alam mo, life is short. Diba? We have to do happy things and we have to do happy stuff. So, if you think it will make you happy na samahan siya sa pag-aya niya, edi go. Pero, wag ka munang aamin na masaya ka. Yeah. Diba? Kaya hindi ka apektado. Diba? Pagbigyan mo lang imbitasyon niya. Diba? Total naman may pinagsamahan tayo, di sige, di ba? Ganon. Huwag mag-a-assume, huwag masyadong mag-express ng damdamin. Correct. Huwag masyadong pahalatang kinikilig ka pag nagkita kayo. True la, Jen, ha? Kasi alam mo, nararamdaman ng lalaki kapag kunyari, may pagtingin pa sa akin to. Di ba? Yung tipong, alam ko kinikilig pa sa akin to, konting himas ko lang dito, kikiligin na sa akin to. Huwag muna. Huwag mo ipalata. Not unless si Guy, sa pagkikita ninyo, yung ex mo, biglang sabihin sa'yo na, alam mo. Pero pag alam mo pa lang, huwag ka masyadong agad-agad. Alam mo, kailangan ko nakatulong papuntang NBI. Baka kasi mamaya mag-assume ka pag sinabi niyang alam mo, tapos tititig sa mata mo, baka isipin mo, aamin na ng feelings ha. Baka mamaya sabihin niya, alam mo, ang sakit ng tiyan ko Diyan ka lang muna ha. CR lang ako. Baka ganun na sasabihin niya, kaya hintayin mo muna that he says something. But if not, kailangan mo tanggapin na gusto niya lang talaga na meron siyang kasama. Wala namang meaning yun. Ex na nga di ba? Correct. So yun, kalma ka lang. Huwag ka masyadong mamroblema. Hindi pa yan problema. Nasa isip mo pa lang yung problema. Correct. Walang mangyayari. Sa totoo, diba? Why ask for advice for a problem na sa totoo lang, hindi pa naman nangyayari. Totoo yan. Masyado lang advance yung pag-iisip utak mo. Wala namang problema kung tutusin. Oo, inimbita ka lang naman. At siguro ang problema doon, partner, to say yes or no. Yun yung siguro yung problema doon. Yes diba? ka muna. Yes, kung libre pagkain, bakit naman hindi? Diba? Sayang. Sayang no, kung di ko kakain. Alam mo naman, pagka ganyan, di pagkainan, pag libre, laging go. Diba? Sayang. Naman siya yan. Oo naman, no. Ang mahirap, partner, kung halimbawa, ang ex mo, ayain ka sa kasal niya. Yun ang pang-asar yun, partner. Actually, hindi mo alam kung pang-asar o si ex masyado lang ikaw binavalue as a friend na ayaw niya na wala ka, 'di ba, on his wedding day. Pero kung sa akin yun, 'di ba, bakit pa? Not unless may asawa na rin ako. Okay lang din, okay kung ganon, di ba? Or may karelasyon na ng bago. Pero hindi rin ex mo na Dapat hindi na ayaan sa mga kasal-kasal. Sabagay, depende sa sitwasyon, partner. Huwag naman din nating lahat Ako may nag-invite sa akin, partner, ng kasal mula sa ex ko. Oo. Umattend ako. Ex mo ang kinasal? Ex ko yung kinasal. Umattend ka? Invite kami buong pamilya. Ay, sabagay. Libre catering. Sayang naman lechon, partner. Una-una nandun pagkainan, syempre kailangan always present. Diba? Grasya yan, partner. Baka mamaya hindi ka na makakain sa susunod kasi tumatanggi ka sa food. Tapos nung pagdating ng galahan, kasi uso sa probinsya yung galahan. Yung maglalagay ng pera. Magsasabit ka ng pera. Syempre, yung mga abot ng mga nandun tao. Seryoso talaga yun? Umattend ka talaga? Sa dali lang, bago, hindi mo talaga pinag-isipan, parang sige, go na lang. Hindi, ibang agenda ko doon, partner. Oo. Sabi na nga, ugali ka talaga. Pakunwari ka pang wholesome. Pero humahashtag bully ka rin. Game. Umattend ako. Okay. Ako yung pinakabonggang regalo, partner. Wow! Gusto kong isipin niya na manghihinayang siya. Panghinayang niya ako at maglaway siya sa akin. Yung binigay ko, hindi kaya bigyan ng asawa niya. Ay, talaga? Oh my God, anong binigay mo? Patay na pusa. Kaya ba ibigay ng asawa niya yun? Syempre hindi, di ba? Anong mga binigay mo? Oh my God, yung mga kuko mo sa paa. Hindi rin kaya ng asawa niya yun. Ito yung binigay mo. Ang agenda mo is to prove to her na nagkamali siya sa desisyon niyang iwan ka. Tama. Ganun, partner. Hindi pa natapos.
Hindi, ano nga binigay mo? Secret, hindi pwedeng sabihin. Pero as in, nakita ng mga tao kung ano yung anong binigay mo. Mamahalin, partner. Wow. Mamahalin. Akalain mo nagbigay ka ng mamahaling regalo, hindi mo nga ako malibre. Ang hirap pa wala, no? Oo, ang hirap eh. Kasi ano ba yan, joke? Sabi, joke na ba? Tatawa na ba kami? Joke ba yan? Totoo yun. Seryoso? True story yun. Tapos? Hindi pa natapos yung regalo, partner. Hindi lang kukuha akong popcorn. Gusto makinig. Maganda tong kwentong to. Hindi pa natapos. Ay, kasi masyado ka naman magigante, partner. Ayaw mo na basta-basta lang. Gusto yung galahan. Sabi ko baka kasi hindi pa makita eh. Nakasarado pa yung regalo, partner. Okay. So hindi pa sila. Ayaw nga, hindi naman alam ka namang epal ka, di ba? Wala. Hindi pa naman opening of gifts. Ceremonial toast pa lang. Open mo yung gift mo. Syempre, so baka hindi nila makita. Ano ba niregalo mo? Basta mamahalin siya, partner. Ano? Baka mamaya, ang yabang nito. Baka mamaya, binigay mo naman yung ano ba yun, yung punch bowl na may mga baso-baso sa gilid. Mamahalin na yun sa amin. Bali may kasama naman juice. Pomelo flavor. Tama. Tapos may mga pera-perasong orange. Game. Ano? Gumala ko kasi uso sa amin yung galahan. Oo, yung money dance. Oo. Yun yun, diba? Sa amin, mga sabit-sabit ng 20, 50, 100. Oo. Big time ka pag may 500 ka. Oo, ninong ka nun. Oo, parang o kaya mayor. Yan. Correct. Nasa entourage ka. Correct. Ako wala ako sa entourage partner. Oo, ano ka lang, bisita. Oo. Inimbitahan. First dance partner. Oy. Lumapit sa akin. Ay, sa'yo kagad lumapit. Oo. Sutil din yung organizer. Kakutsaba pala. Ano ba? Oo. 1,000. Teka lang pa. 1,000 yung binigay mo? 1,000. Pero hindi na ulit. Yun lang yun. 1,000 agad. 1,000 partner. Oy. Sabi ko mamaya balikan mo pa ako. Hindi pa ako sumayaw. Yeah. Gusto na pala magpakita ng gilas. May dance number pala. Pinagandaan ko talaga yung araw na yun. Mamaya, So, ang total partner, magkano ginala mo? 4,000 ako, nanghihina ako eh. Nilalagnat ako eh. Pero hindi ko pinahalata, partner. Siyempre, partner. Kailangan, pa rin, taas noo na parang, manghinayang ka. Ito lang yung mga pang money dance ko, 4,000. Yung parang, ang sinasabi mo dun sa gesture mo na yun, kung ako naging asawa mo. Tama. Diba? Hindi lang 4,000 na makukuha mo. Corrected by, pag gusto mo ng pagpawis ka, papangbahid ko sa 1,000, di ba? Kaso, ang kinuha mo, dukha. Correct. Tama. Walang trabaho. Tambay lang. Galing sa puso. Nag-aasawa ka, tambay lang. Galing sa heart. Hindi pa natapos yung party kasi uso rin sa amin yung sasayaw ka sa sa mahabang upuan. Bench, hindi bench basta mahabang upuan. Okay. Doon sasayaw doon, magtatagpo si bride at saka si groom doon. Tapos susunod yung entourage, tapos yung mga bisita doon. Magko-connect sila ng mga upuan. Hindi, tutulay ka lang doon sa dadaan ka doon sa mahabang upuan. Sasayaw ka ba dadaan ka doon, sasayaw ka. Imagine mo mahabang upuan. Kasi ang alam ko lang yung money dance, hindi ko alam yung yung mahabang sa bench. Oo, yung mga bench na walang sandalan. Walang sandalan. Tapos, mahaba siya, partners. yung manipis, yung pag malaki yung paa mo mahulog ka. Di ba yun? Pag hindi ka marunong magbalansa, malalaglag ka. Tapos, tutulay ka doon. Tapos sa dulo may batya. Okay. Tapos sa batya, yun yung lagay ng pera. So lahat ng mga tumutulay doon. Pag umaakit doon sa parang tulay, sumasayaw. Tapos maghuhulog ng pera sa dulo, doon sa batya. maghuhulog ka ng Sabi ko na, pagpapakasal talaga money-making business. Pwede namang galahan lang. At may mga ganun-ganun pa. May mga ganung tradisyon. Tapos, yung hulog nila, may mga 20-20, ganun ulit. May mga barya minsan, partner. Okay. Syempre, dahil nagyayabang ka, hindi barya ang nilagay mo. Syempre, buong 1,000, partner. Ano naman? Mga tao napapasigaw. Yung napapapalakpak, 1,000. Anong itsura ng ex mo? Sakto lang. Hindi maibig sabihin ng time na yun. Naramdaman ko naman na na nararamdaman niya kung anong ginagawa mo. Oo, kasi kilala ko siya eh. Parang gano'n, may mga sulyapan ng palihim. Ay, nako. Pag mga sulyapang palihim, kinakasal na nga. Alam mo, makasalanan ka talaga. Nanggugulo ng kasal. Nanggugulo ka eh. Pwede namang nasa bahay ka lang, nagkukutot ng ingrown. But no, kailangan mo magmayabang doon. Alam mo, may mga ugali ka. Sweet revenge yun, partner. Oo, sa bagay, partner. Ay, yun lang. Na-share ko lang, partner. Pero talaga, no. Pero wag kang papahalata. Oo, yun. Actually, nagiganti ka. Simula nung kanina, dun sa una nating pinag-usapang partner, wag
ka magpapalata basta pagdating sa ex mo. Hindi mo pa hahalata na may feelings ka pa. Hindi mo papahalata na naghihiganti ka, di ba? Revenge is sweet, ika nga. Pero alam mo, partner, kahit saan naman natin pagbalibalik ta rin, hindi pa rin ikaw yung pinakasalam. Ang lakas mo basag. Ganda-ganda na lang kwento mo. Tapos na yung tambalan, sinabi mo pa yon. Ang sakit, di ba? Saan mo pagbalibalik ta rin? Oo, sabagay siya, may asawa na ako, single pa rin. Kahit saan mo hindi, okay lang yung partner. Pero naanak ako, wala pa. Okay lang yung partner. Kasi ano na yun? Pero sila naghihirap ako, hindi. Oo nga, di ba? Tadhana nila yun, di ba? So sa madaling salita, nung time na yun, maaring feeling mo nakapaghiganti ka. Pero at the end of the day, nung gabi, hindi naman ikaw ang ka-honeymoon. Bella. Alam mo, napapasag ka ng trip. Matatapos na nga yung tambalan, tapusin na natin. Joke lang. Pero tama ka. Maaring they have a complete family now. Pero maaaring hindi rin naman sila kompleto pagdating sa finances. Kasi God is a just God. Ulitin ko na naman, di ba? Yun talaga yun. May mga kanya-kanyang dahilan. Kumbaga, edi siguro, ang mapapangasawa po ni Christopher talagang sobrang hirap. Ganun. Kaya siya nagpapayaman ngayon. Hindi ko alam. Di ba kasi isipin niyo mayaman ako, hindi po. Sakto lang. Earning lang. Oo nga, earning. Yan. Sinasabi lang natin, may mga kanya-kanyang strength. Di ba? Correct. Some people may have their kids. Some people may not have kids, but they have enough, 'di ba, para sustentuhan yung kanilang bisyo. Yan, yung ganun, puntahin ang kanilang pamilya sa ibang lugar. Ganun, may mga kanya-kanya po talagang may mga panahon. Correct. May panahon sa pagyaman, may panahon sa pagkakaroon ng pamilya, o 'di ba? Ganun lang yun. So isipin na lang natin, ano man ang nangyayari sa atin ngayon, hindi man kagandahan. Correct. Nauna ka magpakasal, nabundis ka na maaga, hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, may dahilan po yan. Yes, true, luto lang halong eklavu. Yan ang ating lesson for today. Sana po nag-enjoy kayo ngayong Tuesday. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon.